Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong sumali sa virtual na laro para mabayaran lang ang kanyang mga utang, ngunit sa hindi inaasahan, siya ay naging pinakamalakas na player. Ano kaya ang mga nangyari? Kaya sabay-sabay nating subaybayan. Pero bago ang lahat, salamat kina Velocis Cabohog, Rafi Landean, Valti Coco, Jake Lagansad, Angelo Crilago, Andy Fluo, Iris Gabriel, Quadra, Johnny Depp, Eagle Rives, Erwin de la Cruz, Dance Garcia, at sa lahat ng ating mga viewers diyang patuloy na nakasubaybay, maraming salamat po. Pero bago ang lahat, malupitang intro muna tayo. Kinabukasan, sa tapat ng gusali ay magiliw na sumikat ang panibagong araw, at sa loob ng silid ay matatanaw mula sa bentana ang isang individual na mahimbing na natutulog buhat sa kanyang pagod. Siya pala ang ating MC na kasalukuyang natutulog ng maayos sa magarbong kama, at nang magmulat ang kanyang mga mata ay may naghihintay sa kanyang paggising sa kanyang tabi. Ito pala ang babae na nakakita sa ating MC nang siya ay mawalan ng malay kagabi, at anya nito habang nakangiti na, sa wakas, ay nagising ka na, at siya ay nag-aalala. Dahil dito nagulat ang ating MC at tinatanong kung sino ito habang kapit-kapit ang kumot. Bukod dito ay napansin niya rin ang kakaibang paligid ng silid at magarang decoration, hanggang sa magtanong niya kung anong lugar ito na kasalukuyang siyang naroroon. Masaya namang tumugon ang babae na, ang hotel na ito ay nasa ilalim na ng iyong pangalan. Kahapon, nahanap niya siya ng walang malay sa tabing kalsada, kaya dinala niya ito pabalik. Dahil dito ay nagulat na nagtatanong kung siya ba ang may-ari nito. Habang masayang namang tumugon ang babae na, kagabi ang impormasyon sa kanyang chip ay na-update, dahil dito ang ating MC na ang may-ari ng hotel na ito. Sabay lapit at nagtatanong kung anong gustong gawin ng ating MC habang ang ating MC na may pinagpapawisan sa tanong ng babae. Mula sa dalawang bunga sa harapan na animoy inihahain, sa mga mapagbiglang nangyayari ay pinaalis na lang muna ng ating MC ang babae upang pag-isipan ang mga bagay-bagay, at masunuri naman itong sumunod, dahil dito ay napabuntong hininga na lamang ang ating MC habang nagsisimula na siyang tumayo mula sa kanyang kama. Sa kanyang pagtayo ay napapakamot na lang siya ng ulo, dahil hindi niya alam kung paano siya naging may-ari nito, hanggang pumasok sa kanyang isip na kung ito ang gantimpala mula sa pagkapanalo niya sa laro kahapon. Nang mapahawak siya sa kanyang batok ay ito'y nagkulay asul at lumabas ang system na nagpa-asol ng paligid at nagmistulang mapa ng kanilang lugar na kung saan matatanaw ang mga gusaling nagtatayugan. Sa mapapansing mga gusali ay mayroon gintong kulay. Ito pala ang hotel na ngayon nakapangalan sa kanya. Nang makita niya ang unang nagmamay-ari nito ay naalala niya ang una niyang kalaban na si Berserker. Anya na nanalo siya at ang hotel na ito ay naging kanya. Sa pag-iisip na pagtatanto ay dapat niyang maunawaan ang takbo ng system sa mabilis na panahon kung paano ba ito gumagana. Natigilan ang kanyang pag-iisip nang mapansin niya ang nakasulat na Nitcoin at ito'y kanyang pinindot upang malaman, at agad rin namang lumabas ang screen na naglalaman ng impormasyon. Ang Nitcoin ay isang sistema ng pera na mayroon ang bawat gusali na naipoproduce base sa halaga nito, at ang kasalukuyan niyang Nitcoin ay isa pa lamang. Dagdag nitong ang Nitcoin ay ginagamit upang mabuksan ang mataas na antas ng champion sa iyong available na champion list. At dahil ngayon ay nasa level 0 pa lang ang ating MC ay marami pa siyang mabubuksan na champion. Sa patuloy na pagkalikot ng screen ay naghahanap siya kung may iba pa siyang magagawa para makapagbukas ng champion, hanggang makita niya ang pagpapalitan o exchange. Ito pala ay para sa cash na pera at ang isang Nitcoin ay nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Dahil dito napanganga at nagmistulang pera ang mga mata ng ating MC, at agad rin naman itong in-exchange upang subukan kung totoo at biglang natanggap niya na ang 100,000 yuan. Dahil dito nagagalak na pakiramdam ang kanyang ibinigay dahil ito'y totoo na maaari niyang ipagpalit ang Nitcoin sa cash, habang naluluha sa kaligayahan dahil maaari niya nang mabayaran ang kanyang mga utang, ay dinadama niya ang liwanag at presensya ng pag-asa habang sinasabing niyang, ngayon nauunawaan niya na ang akala niyang scam ay totoong mensahe, at gayon din ang overwriting war. Dahil dito wala na siyang aalalahanin tungkol sa pera, dagdag pa niya na, kung kanyang makukuha lahat ng mga gusali sa lugar na ito, ay masasabi niya ng palem sa mahirap at nagdurusa niyang buhay habang nagniningning ang kanyang mga mata sa kasiyahan, ngunit bigla siyang napahinto ng mapagtanto niyang bago magsaya ay mayroon dapat muna siyang kumpirmahin.
Agad namang siyang lumabas ng kanyang silid at kinandado ang pinto sa kanyang paglingon ay may lalaking naruroon sila pala ay mga empleyado sa hotel at magalang na bumabati ng magandang umaga, bukod dito pagkarating niya sa baba ay magalang ding bumabati ang ibang empleyado habang ito'y naglalakad, samantala nang makarating na siya sa main floor o sa reception ng hotel ay agad niya namang hinihiling na ipakita ang kanyang check-in record, tulad ng kanyang inaasahan, napalitan niya ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon, nasisiguro niya na hindi sa kanya ang mga nakatalang record na ito. Matapos makampirma ay umalis muna siya upang puntahan ang isang lugar. Sa kanyang paglalakad ay tinatanong niya kung may nabago pa matapos ang kanyang laban kahapon. Papunta pala siya sa kanyang apartment na tinutuluyan at nang nakarating siya sa tapat ay panandalian siyang huminto at pinagmasdan ito. Nang biglang may maingay na maririnig mula sa kanyang apartment, dahil dito namuti ang kanyang mga mata sa gulat, at dali-daling ito'y tumungo sa kanyang apartment dahil batid niya kung ano ang mga ingay na kanyang narinig. Sa kanyang pagmamadali ay nakarating siya sa tapat ng kanyang apartment at ang kanyang mga gamit ay mga nasa labas na, ito pala ang pinagmumulan ng ingay, dahil dito agad namang lumapit ang ating MC kay Uncle Wang at tinanong kung ano ang nangyayari dito. Tugon naman nito na, 1 buwan lang nagbayad at matagal na niyang hindi natatanggap ang natitirang renta. Kaya kumuha siya ng mga tao para itapon sa labas ang mga gamit ng ating MC, dagdag pa nito na, mabuti na narito ka na at pulutin na ang mga ito at umalis. Dahil dito ay nagalit ang ating MC, at napagdikit niya na lamang ang kanyang mga ngipin dahil wala siyang magawa, sabay kalikot ng kanyang screen upang bayaran ang kanyang renta, at agad rin namang natanggap ni Uncle Wang ang 10,000 yuan. Sabay sigaw ng ating MC na, hayan na, yan ang lahat ng pera na kanyang utang. At hindi na siya mininaruhan dito. Dahil dito nagulat si Uncle Wang at tinatanong niya kung paano. Nag-loan ka ba ng usury, o hindi kaya'y nagnakaw sa ibang tao para sa pera na ito? Samantala hindi ito pinansin ng ating MC, bagkus agad niyang kinuha ang kanyang bag at naghanda ng umalis at nagpaiwan pa ito ng huling pangaral na, huwag mong tingnang mababa ang ibang tao, at lahat ay naayos na. Sayo na lang ang sukli, habang nagngingit-ngit ito sa pagtitimpi. Sabay palem at nagyabang na mamumuhay siya sa marangyang hotel ng mahabang panahon at nagpatuloy na ito sa kanyang paglalakad. Sa labas sa may gilid ng kalsada ay tahimik siyang naglalakad at bigla niyang hinawakan ang kanyang batok, at biglang lumabas ang system at nagmistulang asol na parang mapa ng lugar ang kananang nakikita, kaya pala niya yun ginagamit sa may mga tao ay upang kanyang alamin kung nakikita ito ng iba. Ngunit tama ang kanyang mga hinala na hindi ito nakikita ng iba bukod sa kanya, at naisip niyang dapat na kumuha pa siya ng maraming gusali at nitcoin, at para matalo ang may-ari dapat niyang palakasin ang kanyang combat power. Ang pagitan ng kapangyarihan ng mataas na antas, na champion at mababang antas na champion ay napakalaki. Kung ang lalaki kahapon ay hindi siya minaliit, ang laban sa kanya ay napakahirap. Nang biglang tumunog ang system, at agad namang tiningnan ng ating MC mayroon palang pumasok na ibang lord o manlalaro sa kanyang teritoryo, at nagdeklarang umataki, dahil dito nagbigay ito ng gulat sa ating MC, dahil may taong umaataki na sa kanya. Sa kabilang banda sa tapat ng hotel ng ating MC ay may isang tao ang nakatayong may dalang gamit, habang nagpapalubo ng kanyang bubble gum, at meron siyang kasamang bagay na lumilipad sa kanyang yulunan. Isa siyang babae na nakakunhang sombrero habang nagre-record ng kanyang pagdating at pagbati para sa kanyang mga tagahanga. Anya, siya ay mag-check-in sa isang internet celebrity hotel sa H Street, at panuurin siya mga mahal niyang sumusuporta. Samantala matapos makapag-check-in ang babae at nakapasok na sa kanyang silid, kasama ang bagay na nalipad ay masayang nagsasabi na, maganda ang panahon na nasa 25 degrees at ang hangin ay presko, ang lahat ay maayos para makapag-film ng video. At binuksan ng babae ang kurtina upang tanawin ang labas ng hotel, at sinabing sila ay magsisimula na, at inutusan niya si Sigol, ito pala ang pangalan ng nalipad na bagay, at pinapaskan ng babae ang hotel at ang nakapalibot dito, at agad rin namang itong sinunod at ito'y umilo tanda nang nagsisimula niya ng iskanin ang hotel, nang biglang nagbigay ng babala ang system sa babae dahil kasalukuyan siyang nasa laban ng overwriting war at sinasabihan siya na maghanda para sa nalalapit na laban. Naisip ng babae anya na may digmaan ang nagaganap sa kahit saan, kahit na sa malayong kapitbahay. Agad rin namang inutusan si Sigol na hanapin kung saan nagaganap ang digmaan,
habang kampante niyang iniisip na, ito ay maaaring maswerteng araw niya para makaipon ng ilang pera. Dagdag pa niya, hindi siya naniniwala na mayroong sinumang manlalaro sa lugar na ito na kaya siyang talunin. Samantala ay napasok na ang ating MC sa system upang maghanda sa papalapit na sagupaan. Napahanga siya nang lumabas ang bagong screen sa kanyang harapan. Dahil ang system ay overload, ay na-activate ang support ability, kaya pinapapili siya ng anong uri ng support na abilidad ang kanyang nais. Mayroon ditong pitfall, magic arts, techniques, blueprint, diligent people, dahil sa kanyang nakita ay nangagkinang na parang bituin ang kanyang mga mata at ang kanyang mukha. Dulot ng kanyang pagkamangha sa mga pagpipilian niya na, mayroon ding support ability ang system, at hindi niya ito nakita noong nakaraan. Dagdag pa nito na mayroon 5 uri ang pagpipilian, at ang bawat isa ay mayroong 5 kategorya na maaari mong pumili, bawat isa ay mayroong pagpipilian. At ipinakikita ang isang tungkod na parang pang-magic, ito ay tinatawag na Entropy of the Dead, ngunit hindi sapat ang Nitcoin ng ating MC kaya hindi niya ito magagamit. Anya na lamang na, syempre, mayroong bayad ang mga bagay at mayroon ding libre, ngunit ang mga may bayad ang mas maganda. Dahil dito nawala ang kinang na mga mata ng ating MC at napalitan ito ng puti dahil sa pagkadismaya, nasabi niya na kung alam niya lamang ito, hindi niya sana ibinayad ang Nitcoin kahapon habang nakatingin sa screen, dahil dito wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang libreng kagamitan. Ito ay tinatawag na ordinary crossbow. Matapos ang paghahanda ay unti-unti na siyang napupunta sa digmaan kasabay nito ang pagpapalit ng kanyang anyo bilang Monster Lord, at tuluyan na nga siyang nakarating at nakatungtong sa may berdeng damos sa lupa. Agad namang nakapukaw ng pansin ang paligid dahil pinalilibutan na siya ng mga sogong alagad ng kanyang kalaban, at biglang lumabas sa kanyang harapan ang malaking screen na naghahatid ng masiglang pagbati sa ating MC. Siya pala si Neo Jelly at papunta siya sa ating MC upang makipaglaban. Dagdag pa nito na maghintay lang siya dyan at maghanda para matalo habang turo-turo ang ating MC, habang malakas na tumatawa. Habang hawak ang kanyang sandata upang atakihin ang alagad ng kalaban ay nasabi niyang, ang kanyang mayabang na kalaban ay pumunta nang siya lang para magpakilala. Anya pa niya na, ang mundo ay talagang napakalaki na may ganyang uri ng mga tao. Sabay mabilis na winasiwas ng sandata ang kanyang iginuhit sa mga nakapalibot na mga kalaban na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Dadapot may natira ay pinalabas niya na ang kanyang alagad na skeletons para asikasuhin ang mga ito, at nagpatuloy na sa paglalakad ang ating MC upang salubungin ang kanyang kalabang manlalaro na si Neo Jelly. Tawagin na lang nating kalaban. Sa kanilang paglalakad ay narating nila ang mapupunong lugar, at napahinto sila ng mapaisip ang ating MC na lalabanan niya ang isang hanggal na manlalaro, at bakit siya laging minamaliit ng mga ito, habang nakatingin lang sa kanya ang kanyang skeletons, at biglang pinapunte niya na ang mga ito sa itinuro niyang lugar para sa kanyang plano sa nalalapit na laban at agad rin naman itong sumunod. Sila ay nakatago sa may taas ng punong kahoy habang inaantabayanan ang kanilang makakalaban, gayon din naman ang ating MC na tumalon sa taas ng puno upang mag-abang. Lumipas ang ilang minuto ay malakas na sigaw ang nagsasalimpana sa dinaraanan ng kalaban habang ito'y mabilis na tumatakbo sa kanyang pananabik sa pakikipaglaban, samantala na natiling tinitingnan ito ng ating MC mula sa taas ng puno. At biglang nagbigay ito ng hudyat upang umatake, at biglang napahinto ang kalaban dahil may mga skeletons ang tumalon pababa mula sa puno at sa hindi inaasahang atake ay hindi niya ito naiwasan at siya ay tinamaan na nagpabawas ng ilan niyang HP, ngunit agad rin namang umatake pabalik ang kalaban na nagpatelepon sa 2 skeletons na at naging sanhi ng pagkamatay nito. Habang nakangiting animoy walang nangyari dahil bumalik lang ang HP nito, at ito na may inuobserbahan ng ating MC, dahil dito na kumpirma niya na ang mga barbarian ay kanyang magpagaling ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpatay, at mula likuran ng kalaban ay tumalon ang ating MC at nagpakawala ng devious cut na atake, at nabigla naman ang kalaban sa biglang atake mula sa likuran. Nagpatuloy ang ating MC sa pag-atake, ngunit sa pagkakataong ito ay nakenjeting sinalag nito gamit ang dual swords ang atake, dahil dito malakas na atake ang pinakawalan ng kanyang kalaban. Anya habang tinatawanan ng ating MC na ang kapangyarihan niya ay isang biro lamang laban sa kanya, ngunit sa mabilis na galaw ito'y naiwasan, at muling malakas na umatake ang kalaban habang sinasabi nitong tingnan ang kanyang kahusayan sa paggamit ng dual swords. Ngunit ito'y hindi kinababahala dahil patuloy lang itong naiiwasan ng ating MC,
Dahil dito nalilito't nagtataka ang kalaban habang tinitingnan ang kanyang espada dahil sa kabila ng mga malakas at mahusay nitong atake ay hindi man lang ito tumama. Sa pagbibigay walang pansin ay nagkaroon ng pagkakataong umatake ang ating MC, at walang hirap niyang winisiwas ang kanyang sandata at 5 tama ang kanyang ibinigay. Sa kanyang paglingon ay agad niyang binubuo ang Blood Seed sa pagpapalabas ng madilim na enerhiya mula sa kanyang kaliwang kamay habang sinasabi niyang masyado kang malakas pero masyadong padalos-dalos umatake ay hindi man lang makapagbigay ng kahit isang sugat. Nang mabuo na ang Blood Seed ay agad niya itong inihagi sa likuran ng kalaban, nang malagay na ang Blood Seed ay pagalit na hinamon ang ating MC anya nito na, "Huwag nang umasa tulad ng isang insekto." At labanan siya nito tulad ng isang tunay na lalaki. At biglang sumigaw na kainin mo to, at balak nang magpalabas na ng isang malakas na kasanayan na Furious Fighting Spirit, ngunit wala na itong magagawa at sinabihan na lang itong oras na para magpahinga sabay naghanda na para pitikin ang kanyang dalawang daliri. At tuluyan na nga itong pinakawalan at ang Blood Seed na kanyang itinanim ay sumabog at dahil dito ay unti-unti nang nagkabitak-bitik ang katawan ng kalaban hanggang ito'y marahang naglalaho at nagpahabol pa itong walang hiya nakakahiyang tao, hanggang tuluyan na nga itong naglalaho. Nasabi pa ng ating MC na nagdeklara ka ng digmaan gamit lang ang antas ng kasanayang ito. Matapos ang pangyayari sa maayos na paligid ng gubat ay nanatili ang katahimikan habang ang ating MC ay nakatayong may hinihintay. Kaya pala dahil wala pang lumabas na notification ng kanyang pagkapanalo, palubog na ang araw ngunit hindi pa rin lumalabas ang system, hanggang sa ito'y nagpakita at nagsasabing may isang lord o manlalaro pa sa lugar na ito at dapat itong mapatay para makamit ang tagumpay. Samantala sa magubat na kakahuyan ang araw ay nagsisimula ng magpaalam, ilang oras pa ang lumipas at kalat na ang dilim at ang bilog na buwan ay nagsimula ng magsiningning, at sa baba nito'y mga kahuyan at may mga kaluskus ang maririnig at may mga individual ang naroroon, ito'y mga kuneho alagad ng isang babaeng archer, ito pala ang isang lord ang natitirang kalalabanan, at ito'y naghihintay sa pagdating ng MC natin. At doon na nga po pansamantalang tinatapos ang ating kwento mga Katagalog ko.